Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Iba't ibang kasong kapabayaan na nagdulot ng kapinsalaan o kamatayan sa mga pasyente. Ang dahilan, mga doktor sa mga pampubliko o pribadong pagamutan. Iisang sigaw ng mga biktima at pamilya nito, negligence o kapabayaan. Mga pagkakamaling hindi sinasadya o pagkakamaling sanhi ng pagiging burara ng isang doktor. Simpleng bukol na nakita sa matres ng misis na si Iris. Nauwi sa malasesaryang operasyon sa tiyan ng ginang matapos pagbasihan ng positibong resulta ng dalawang magkahiwalay na ultrasound. Inarekomenda raw ng kanyang doktor na isailalim siya sa operasyon upang tanggalin ang umano'y myoma na nakita sa kanyang matres. Sabi nang nag-ultrasound sa akin sa una, sa extreme, may myoma daw ako. Sabi ko, totoo ba yun, Dok, na may myoma ako? Sabi niya, oo, parang may bukol kasi yung matres mo, sabi niya. Pangalawang ultrasound na naman para masigurado kung may myoma ba talaga. Sa Abi naman kami nagpa-ultrasound, sabi naman, parang may myoma daw talaga ako, sabi. Bali, mga 9 AM, inoperahan na po ako, dinala na po ako sa operating room. Tapos, nabuka na po nila yung tiyan ko, tinignan po nila yung matres ko. At nang may sagawang operasyon, walang nakitang bukol sa matres. Kaya naman sigaw ni Iris at ang kanyang pamilya, medical negligence laban sa doktora na nag-opera. Sabi po ng doktor, uy Iris, okay pala yung matres mo, walang kagas-gas-gas-gas, okay pa to. Sabi po sa ultrasound, may myoma ako, sabi ko sa kanila. Sabi siya, hindi, okay pa. Tapos naiyak-iyak ako doon sa operating room. Kasi nga po, hinahiwa yung tiyan ko sa wala lang namang kwentang kumikirot pa rin po yung sugat ko. Pag tayo-tayo, hindi pa rin po makatayo. Kahit po gusto lumapit ng anak ko sa akin, magpapabuhat, hindi ko po mabuhat kasi po sa gawa po ng sugat ko. Baka bumabinat din ako po. Para sa mga obstetrician o gynecologist, simpleng bukol o myoma kapag napabayaan maaring mauwi sa malala at delikadong sakit. Yung myoma, pwede siya magkaroon ng malignant transformation. Ibig sabihin, pwede siya maging cancer. Ang tawag dun is leiomyosarcoma. Mabilis yung paglaki niya. Sa huling nagdaang taon, tinatayang mahigit 4 na milyong kababaihan sa Pilipinas na nagkaroon ng myoma. Karaniwang sintomas ng myoma ang mabigat na pagdurugo sa buwanang dalaw na tumatagal ng higit sa regular na araw. Matinding pananakit ng puson. Madalas, mahirap na pag-ihi. Kadalasan ang myoma hindi agad kinukonsulta sa doktor sa pag-aakalang dysmenorrhea lamang ang sakit na nararamdaman kasabay ng buwanang dalaw. Napapabayaan ito na kalaunan ay lumalala na maaaring makasama sa kalusugan ng isang babae. Yung bleeding kasi, ito yung isa sa mga pinaka-ordinaryo o pinaka-pangkaraniwan na simptomas. Kaya nagpupunta ang pasyente sa doktor. Ito yung most common symptom ng myoma at saka cervical cancer. Dapat yung mga kababaihan, kapag meron silang napansin na hindi normal
kapag sila ay nagre-regla, no, lumalakas ang kanilang menstrual flow, may masakit, sobrang sakit, merong iba pang nararamdaman, dapat sila nagpapatingin sa doktor. Hindi kailangan naman na kapag malala na, namumutla na, nagkukulang na sa dugo, doon lang sila magpapacheck. Kaya dapat ang mga babae hindi natatakot na magpatingin. Kaya naman para sa sinumang doktor, seryoso ang mayoma at agarang lunas ang kailangan sa sinumang tatamaan ng sakit na ito. Kaya ito yung mga bagay na hindi dapat ipinagwawalang bahala o kaya kinatatakutan. Kasi kadalasan sa mga pasyente, sa mga kababaihan, nauuna yung takot. No? Kaya imbis na matingnan ng tama, magamot ng tama, at maturuan ng tama, kung kani-kanino nakikinig. Kaya nagkakaroon ng mga misconceptions.